Hindi na po isasalang ng prosekusyon bilang testigo sa impeachment trial ang Chief of Staff ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Zuleika Lopez. Bukod sa kanya, hindi na rin daw po ipapatawag si Captain Belinda Bello mula sa office ng Security Office ng House of Representatives. Kaugnay po yan ng Article 4 ng impeachment laban sa bise na tumutukoy sa grave threats, inciting to sedition at alleged assassination plot laban po sa Pangulo. Narito ang pahayag ng prosekusyon. Attorney Zuleika Lopez, she would have proven three things, or we would want to have proven three things. First, that she was personally present inside that detention center when the Vice President uttered the video, Exhibit P-4-10, when she uttered the statements that she had contracted, that she had already contracted a killer, and you have heard this already before. Sa parehong press conference, pagkatapos nga po ng Day 5 ng impeachment trial, sinabi nga yan ni Attorney Lorna Capuna na hindi na sila natatakot naman sa pagbawi kay Lopez bilang sa witness stand dahil posible naman or kahit pa sa posibleng pagsipot ng bise kasi yan po yung umugong kahapon na sakaling salang na itong si Attorney Lopez baka dumating daw po si Vice President Sara. Samantala sumailalim naman sa redirect examination ng prosekusyon si NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc. Natanong din siya sa umano'y pagbabanta ni VP Sara kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Pakinggan po natin yan. Yung authenticated video ba AI? No, sir. Ito ba Yes, fabricated? No, sir. It's Ito not ba fabricated. spliced? Hindi po, sir. One of the ways to identify whether AI siya o hindi, isa ho doon yung tinatawag naming visual analysis. Number one, yung human anatomy anomalies. So pag yung merong asymmetrical facial feature, pag merong unnatural positioning of hands. Samantala, ito naman pong si Senator Robin Padilla, tinanong naman si Loto kaugnay ng Operation Romanov. Yan po yung unang sinasabing operasyon daw para patayin itong si VP Sara at kanyang pamilya. Sa pag-uusisa po ni Senator Robin Padilla, sinabi niyang isa siyang komunista. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista. Komunista po ako And so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or Operation of Romanov, ang sabi ko po kanina, nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin. Si Senator Judge Win Gatchalian naman tinanong kung anong ebidensya ang makapagpapatunay na kayang gawin ni VP Sara ang kanyang banta. Ang sagot dyan ni Lotoc, ang amaraw ng bise. Ano ang nakita niyong mga ebidensya kung meron siyang capability gawin? Alam naman po natin yung background na yung tatay niya na dating presidente ay hinaharap ngayon yung kaso sa ICC dahil sa mga extrajudicial killings, etc. So, tiningnan namin yon na indeed being in that situation, may capability ho, aside from the fact na vice presidente siya. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.